ay binigay mo po sa amin at ngayon po gusto po naming ikaw na sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong salita. Salamat po, nasa bansa po kami na hindi po pinagbabawal itong ganitong gathering, pag-aaral ng salita mo at pangangaral po. Kaya ikaw po, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, ikaw po yung tunay na magturo po sa amin. Itago mo po ako sa iyong likuran na yung kagustuhan mo lamang po ang masabi ko. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So nakita natin na tatlong, nung una, illegal hearing. Bakit illegal ang hearing nila? Imagine mo kay Anas na dating punong pari, 1 a.m. Imagine mo, meron pang korte na bukas ng 1 a.m. And then hanggang dinala sa kay Quiapas na current na punong pari, pero lahat sila nakita nila walang kasalanan si Jesus. Kaya lang, kailangan pa rin siyang patayin para sa atin. So dito nakita natin, not guilty si Jesus, pero nakita nila na wala palang kwentang tao to. Kasi nakita nila, nung gumagawa ng miracle si Jesus, nagpakain siya ng 5,000, yung mga bulag nakakita, yung mga pilay nakakalakad, yung mga may ketong lumilinis. Pero nung dumating itong senaryong ito, binubugbog si Jesus, dinuduraan, sinisipa, sinasampal, tinatadyakan. Nakita nila, wala pala to eh. Akala ko ba magiging hari ito? Akala ko ba makapangyarihan to? Bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya? So nakita nyo na sabi ng Jesus, mapapalaya tayo, tayo'y maliligtas dahil sa pananampalataya. Ang pananampalataya, ano yung pananampalataya? Yung naniniwala ka kahit wala kang nakikitang ebidensya. At dito, wala silang makitang ebidensya kay Jesus. Kaya ayaw na nilang maniwala, ay hindi pala Diyos yan. Kasi kung Diyos yan, dapat kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. So sabi ni Jesus, hindi lang yung naniniwala ka, lahat ng Pilipino tayo, alam na natin si Jesus, di ba? Pero hindi yon, kulang yung paniniwala mo. Dapat umabot siya sa pananampalataya. Ano ibig sabihin pananampalataya? Hindi lang yung naniniwala kasi hindi mo nakikita. Kaya mo bang ipagkatiwala ang buhay mo sa walang ebidensya? Ito yung pananampalataya. Kaya mong ipagkatiwala ang buhay mo na si Jesus lamang ang pwedeng magdala sa iyo sa langit. Kaya tingin sa kanila, kay Jesus, is just a nobody. Wala lang, tao lang, ganyan lang yan. So nakita natin, si Herod Antipas, siyempre anak siya ni Herod the Great, ito yung ginamit din ni Jesus na para patunayan. Kasi sa kultura nila dapat merong dalawang witness. So dito malinaw si Pilato, si Herodes, witness sila na walang kasalanan si Jesus. Kasi pag walang dalawang witness, qualified witness, hindi ka pwedeng hatulan. And then Mark 9:37b, sabay-sabay natin basahin. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Sino yung akin na yan? Si Jesus yan. Para sinasabi ni Jesus, kung di niyo ako tinatanggap, sabi niya, ito yung nagsugo sa akin. Ito yung Diyos Ama. So malinaw tayo doon, na sabi niya, kung maniniwala ka kay Jesus, maniniwala ka sa Diyos Ama. Kung nakita mo na si Jesus, nakita mo na rin ang Diyos Ama. Kasi ang Diyos, Espiritu siya. At si Jesus, nagkaroon siyang katawang tao sa simpleng dahilan. Kailangan niyang bayaran ang kasalanan natin. Kasi sabi, from the Old Testament pa lang, there should be shedding of blood. Kung walang dugo, hindi pwedeng hugasan ang kasalanan natin. Kaya kailangan magkatawang tao si Jesus sa pamamagitan ni Virgin Mary. Yun lang ang role ni Virgin Mary, magkaroon ng dugo si Jesus para mabayaran yung kasalanan natin. Nagsimula itong, remember, dugtungan natin, Passover, last Passover, yung nilalagay natin sa komedor natin, yung Last Supper, ito yun eh. Yun ang last Passover, ito rin yung unang communion. Kaya sabi ni Jesus, nung mag-communion siya doon sa last supper na yon, sabi niya, hindi na ako muling iinom sa kopang ito hanggang sa pagbabalik ko. So itong ginagawa natin, itong communion, in remembrance, alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. At sabi niya, uulitin lang ito kasama si Jesus pagdating ng pagbabalik niya. Kailan to? Ito yung millennial kingdom. Remember, rapture muna. Anytime rapture will happen. Ano mangyayari sa rapture? Lahat ng maniniwala, lahat ng may tatak na Jesus sa puso, bigla silang mawawala. And then, ang lahat ng hindi naniwala, lahat ng nag-reject kay Jesus, lahat ng nambastos, lahat ng nagimagsik, lahat ng lumabang kay Jesus, lahat ng kaaway niya,
maiiwan dito sa lupa. Tama? And then, ang maghahari sa lupa ay ang demonyo for 7 years. At dito sa 7 years na ito, dito yung makikita mong lahat ng kaparusahan ni Jesus, lahat ng puot niya, lahat ng paghihiganti niya sa lahat ng kumalaban sa kanya mangyayari sa 7 years. And then after 7 years, ito yung millennial kingdom, 1,000 years, bababa mismo si Jesus sa langit, pupunta siya sa lupa, maghahari siya for 1,000 years, doon lang muling magkakaroon ng communion with Jesus. Pero doon sa kwento natin, nandun na tayo, and then hinuli siya sa Garden of Gethsemane, di ba? And then 1 a.m., nagkaroon sila ng hearing. Doon sa dating punong pari, si Anas, di ba? Mayaman sila, Anas, si Cleopas. Bakit sila mayaman? Remember yung mga pinagtataob ni Jesus na lamesa? Sa kanilang negosyo yon. Ang malaking kinikita doon ay napupunta sa high priest, pinakapunong pari, kaya super yaman sila. So may imagine mo yung lugar nila. Malaking compound, tabi-tabi yung bahay nila. Mga mansion yan, siyempre, super yaman eh. Pero itong entrance noon, makitid lang. Kasi marami silang kaaway. Bakit? Lahat ng kayamanan nila galing sa maling pamamaraan, paghihirap ng common na tao. At dito hiniring si Jesus. Imagine 1 a.m., meron bang hearing na 1 a.m.? Pero pag sa kanila legal siya kahit mali sa mata ng tao, mata ng Diyos, nandun ang mga, kumbaga sa atin, mga Supreme Court judges. At sila 70 yung judges na nandun. And then pinagpasapasahan siya hanggang sa binigay siya sa mga gwardiya, di ba? Anong ginawa sa kanya? Suntok, alam mo yung nagdudura ka? Yung nagdudura kang uhugot ka pa ng plema rito, tapos idudura mo kay Jesus, and then tatadyakin, pinaglalaruan ng mga gwardiya, pipiringan siya, tapos sasampalin. O sige nga, kung Diyos ka, sabihin mo kung sinong sumampal sa'yo. Ito yung ginawa nila sa ating Panginoong Yesus. Kung naiintindihan mo to, alam mo, isa sa mga sampal na yon, kasalanan ko, kasalanan mo. At kapag naiintindihan mo ito, hindi ka na kailangan turuan na respetuhin mo ang Diyos. Hindi ka na kailangan turuan, mahalin mo ang Diyos. Ikaw mismo mamahalin mo siya. Kasi minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. At hanggang ngayon, hindi tumitigil ating Panginoon. At itong hearing nilang ito, umabot ng 5 a.m. Sa 5 a.m. sa kanila maliwanag na during that time. This is springtime sa Jerusalem. Springtime malamig pa kasi katatapos lang ng winter. So malamig dito. And then ito na yung mag-uumaga, gagawin nilang parang legal, kumbaga. Pakitang tao. Anong tawag sa kanila ni Jesus? Hipokrito. Yun eh. Pakitang tao, ginagawa nilang tama. Pero nakikita na Jesus yung puso nila. Same sa atin. Kahit ngayon, nakikita ng Jesus ang mga puso natin. Bakit ka nandito? Anong motibo mo? Bakit ka nandito? Ano pa yung nasa puso mo? Ano yung mga sikreto mo? Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Hindi niya concerned nung kadumihan ko eh. Ang gusto ni Jesus, gusto niya akong tulungan. Gusto niya akong tulungan na makita ko yung puso ko para ako mismo, lalapit ako sa Kanya, Panginoon, tulungan mo po ako, hindi ko po kaya, kundi mo po ako tutulungan. Ito lang yung inaanaytay. Kasi nakikita niya lahat ng karumihan niya, lahat ng pagkainggit niya, lahat ng kasinungalingan niya, nandyan lahat. At ginawa sa Kanya doon, ang sabi niya gagawing legal, pero kay Jesus sabi niya, from the start, mga hipokrito. Tayo, sa buhay natin, kahit paano naging hipokrito tayo. Biyayala ng Diyos na binabago niya yon, nagiging totoong tao tayo. Kaya we become like Jesus, yung kinakanta natin kanina. Gusto kong maging katulad mo, Panginoong Yesus. Of course, process siya. Hindi siya overnight. Hindi ka nagsimba ka, paglabas mo rito, banal ka na, meron ka ng halo dito. Hindi ganon. It takes time. Na unti-unti, mahirap ang pagsunod. Mahirap maging Kristiyano. And then sabi niya, hindi nila alam kasi ang plano ng Diyos. Sa halip, nagduda sila. Tinanala si Jesus, pinagbubugbog, na puro laway siya rito, may kasamang plema, puro sampal, puro may mga dugo-dungo yan, may mga maga-maga na yan, hindi mo na siya mapitsurahan, tadyak dito, tadyak doon. Sa kanila, wala yung pananampalataya. Akala ko ba Diyos yan? Na kung minsan pag meron kang krisis sa buhay, di ba? Nagdududa ka. Akala ko ba tutulungan ako ng Diyos? Bakit hinahayaan niya ako? Bakit hinahayaan niya ako na dumanas ako ng ganitong pagsubok? Hindi para makita niya yung puso natin, kasi nakikita niya yung puso natin everyday. Bakit niya tayo inahayaan magdusa sa pagsubok? Para makita natin
ang puso natin. At pag nakita ko yung puso ko, anong gagawin ko? Panginoon, tulungan mo po ako. Napakarumi pala ng puso ko. Napakasinungaling ko pala. Napaka-hipokrito ka din pala. Yun ang purpose niya. Pinapadaan niya tayo sa mga pagsupok para makita natin ano talaga yung nasa puso natin. At inaantay ng Diyos. Lumapit ako sa Kanya at humingi ako ng tulong at walang imposible sa Diyos. And this is Friday. Ito na yung Friday na umaga ng Friday, magmulang 5 a.m., dito natin dudutungan. Alam na natin na later on, sa araw na to, papatayin si Jesus. This is the Passion Week. Lunes Santo, Martes Santo, tinatawag na Passion Week, and this is sa atin, parang Biyernes Santo ata, no? Biyernes Santo ang tawag nila rito. So si Pilato, kilala natin si Pilato, di ba? Na 26 AD, 26 years after na isilang si Jesus. So, mali na tayo dun. So, may imagine mo, 26 years old si Jesus nung maghari si Pilato. So, nung maghari si Pilato, he must be good, di ba? Kasi siya yung pinakapinuno ng mga military. Tapos, siya yung katiwala sa naglilikom ng buwis. Tapos, siya yung parang final judge. Na pag sinabi ng mga judges, ito'y guilty. Pag sinabi niya hindi guilty, siyempre matutunod. Nakita niyo yung power niya. Nakita niyo. So, bago siya na-qualify doon, na-imagine nyo gano'n siya kagaling siguro? Di ba? Kasi hindi ka makakwalify sa ganong trabaho kung hindi ka magaling. Pero dito sa kwento natin, pinakita ng Diyos na hindi sapat yung kagalingan. Kaya sa tinuturo niya sa atin, di ba? Do not lean on your own understanding, sabi niya. Huwag kang umayon sa sarili mong pangunawa. Bagkus, sabi niya, tumawag ka sa Diyos, magkonsulta ka. Kasi bakit? Sabi niya, nag-fail ka o bumabagsak ka, hindi ka nagtatagumpay kasi hindi ka nagkukonsulta sa Diyos. So, ibig sabihin, kahit na may boyfriend, may naliligaw sa'yo, God, ito ba yung sasagutin ko? O pupunta ka ng college, God, ito po ba yung kurso na gusto mo para sa akin? Ito yung gusto ng Diyos. At promise niya, ikaw ay magtatagumpay. And then 26 AD, siyempre pumasok siya with all the grandeur ng isang military, di ba? So, nakita niyo sa pelikula, di ba? Bago darating si Pilato, sa una may mga sundalo, may mga banner, yung mga bandila. And then may mga bandila doon. Siyempre, sa Roma yon, nandun yung litrato ni Caesar. Siya yung pinaka-pinuno nila, di ba? So ito mga Hudyo, ayaw nila yon. Bakit? Kasi religious sila eh. Sa kanila, idolatry yon. Idolatry, yung sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. So pagpasok ni Pilato, inaharas siya, binabastos. Kasi nga doon sa dala niya yung pinaka-idol ni Caesar. So, ilang kilometro yon ginaganon siya. Hanggang sa mainis si Pilato, sabi ni Pilato, o sige, magkita tayo doon sa plaza. Sa kanila, parang amphitheater yon malaki. Marami eh. Remember, this is a Passover festival. Ginagawa sa Israel ng once a year. So, may imagine mong tao doon. Sabi ng mga komentaryo, 1.6 million to 2 million. At hindi ganun kalaki yan ng Israel. So makita mo, siksikan yung mga tao, pero it's okay kasi it's spring. Malamig pa. So malamig, parang gusto mo nga, meron kang kasiksikan, parang gano'n. So sabi ni Pilato, sige, kita tayo dun sa Stadium Dome. Siyempre wala pang ganitong microphone, wala pang mga ganyan. Open chatter yon. So sabi ni Pilato, o sige, kapag hindi niya ako nirespeto, kapag hindi kayo sumunod sa akin, pupugutan ko kayo ng ulo. And this is thousands of people. Halimbawa, 6 million ang taong pupunta para mag-attend ng festival para ma-imagine natin. Ang followers ni Jesus, 250,000, 250,000. So may imagine mo gaano karami ito. And then sasabihin ni Jesus, sasabihin ni Pilato sa mga tao, kung ayaw sumunod sa akin, pupugutan ko kayo ng ulo. Itong maraming taong ito, anong ginawa nila? Ganon sila. O sige, pugutan mo kami ng ulo. Magagawa ba ni Pilato? Hindi. Magkakaroon ng riot. So dito, nawala ng respeto, pero ito yung epekto kay Pilato. Ang epekto kay Pilato, yung parang napahiya siya, yung darating ka na nag-i-impose ka ng kapangyarihan mo, pero hindi ka sinunod ng tao. Hanggang 10 years siya nagahari dito. Dito nangyari itong mga pangyayaring ito. Dito sila pumunta, makita mo yung stadium, hanggang dyan, nandun pa yung ruins na pwede kang pumunta. That is the Mediterranean Sea na. Ito yung mga areas na pinuntahan ni Jesus. And then 13,
Ipinatawag ni Pilato, doon natudugtungan, ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Nandito yung mga Pariseo, Sadduceo, lahat ng mga lawyers, lahat ng Sanhedrin, yung mga Supreme Court judges, nandyan lahat yan. Pinatawag lahat sila ni Pilato. Remember, dinala si Jesus pagkatapos yung akusahan ng mga Hudyo. Dinala kay Pilato, nakita ni Pilato, walang kasalanan. Dinala kay Herodes, nakita ni Herodes na walang kasalanan, pinabalik niya kay Pilato. Ito na yon, pinabalik niya kay Pilato. Ito na yung senaryong ito. Gusto talaga nilang mamatay si Jesus. Bakit? Inggit. Sino nakaranas ng inggit? Uy, wala daw. Liars go to hell. Nakaranas ako ng inggit. Di ba ang sama ng inggit? Di ba? Na hindi ka na, wala kang katahimikan sa buhay mo? Oo nga. Ano kung mas matangos yung ilong niya sa'yo, di ba? Di magparitoke ka, di ba? Punta ka Gangnam City sa Korea, doon po lahat, nirortoke kahit anong klase ng parte ng katawan mo. Nainggit sila kasi bakit? Ugali nila, di ba, hipokrito? Ugali nila, ninanakawan, in a sense, yung mga byuda, na mahirap na yung byuda, pag byuda ka, gagawin nila, pautangin ka nila. Of course, with corresponding interest yon. Hindi, sisingilin ka. Kapag hindi ka makabayad, kukunin nila bahay mo. So, galit na galit si Jesus kasi pinagsasamantalahan itong mga byuda. Ano pa yung ugali nila? Na mga sinungaling. Kasi siyempre kung wala ka sa Diyos, nano ka sa demonyo. Ang demonyo ay siyang hari ng kasinungalingan. Kaya pa nag-uusap kayo, meron nagdagsing nangaling sa inyo, nandun na po yung spirito ng demonyo. Kaya be careful, nagsisimula siyang sa konting kasinungalingan. Anong tawag niyo ron? White lie. Kahit na white lie yon, pagsisinungaling pa rin yon. Sa mata ng Diyos, pagsisinungaling pa rin, nagsinungaling ka pa rin. So, nainggit sila kay Jesus kasi si Jesus, lahat ng pangit na ugali nila, kabaliktaran sa ugali ni Jesus. Mapagmahal, mapagpatawad, lahat malumanay, hindi nagmumura. So, nandun. Kaya inggit na inggit sila. Pero, ano pang pinanggalingan na inggit? Ganon si Jesus, kararating lang niya. And then, ganito nakarami yung sumusunod, naniniwala kay Jesus. So, natatakot itong mga ito, masira yung business nila, hindi na sila kikita, hindi na susunod yung mga Hudyo sa kanila, at titiwalag ang mga Hudyo o lalabanan sila ng Diyos. Na-imagine yung takot, dapat hindi mangyari ito sa kanila. 14, sabayan niyo ako. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Paratang pa lang, hindi pa siya accused pa lang, kumbaga, hindi pa siya hinatulan talaga. And then 16, ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. So, na-imagine yung sinabi ni Brother DJ kung paano hinahagupit yon. Alam mo yung itatali kang ganon sa poste, tapos yung ulo mo nakaganon, naka-expose yung likod mo, at dito ka hagupitin. Ang paghagupit nila, may mga ganong tali doon, tapos sa dulo niyan, may mga buto. Nakita nyo ba yung buto? Natutunaw bang buto? Hindi. Kaya ganong katatag yun, buto at saka mga bakal. Kapag gumanon sa laman ng tao, pag hinila yun, sama yung laman. Siyempre, puro dugo na yon. At ang mangyayari doon, sa kay Jesus, sabi ng mga komentary, litaw na yung buto ni Jesus dito sa mga ribs niya rito. Kaya ang question mo, lahat ng dumadaan ng ganong parusa, hindi sila umaabot sa crucifixion kasi namamatay na sila kaagad kasi mauubusan ng dugo eh. Pero si Jesus, bakit hindi siya namatay nung hinahagupit siya? Kailangan umabot siya sa cross para bayaran niya yung mga kasalanan natin. Nakuha natin, kailangan matupad yung layunan ng Diyos na sabi niya, maligtas yung mga lahat ng naniwala sa Kanya. At sabi niya, sakalang palalayain. Pero sabi ng mga tao, tuwing pista ng Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo. Mapipili, sino? Ng taong bayan. Ang taong bayan ang pipili. Sa atin, meron ng tawag yan. Pag Christmas, anong ginagawa ng presidente? Parang parol.
na sentensyado ka pero pwede kang palayain pag binigyan ka ng parol ng gobyerno. Pero dito sabi niya, pipiliin ng taong bayan. So dalawa ang pagpipiliin nila. Ang meaning ng Barabas, na pangalan na Barabas, ang meaning ng pangalan niya, anak ng ama. Di ba? Yung pangalan niyo may meaning yan eh. Halimbawa yung Edlin, kuminsan ang tatay niya si Edna, tapos yung nanay niya, yung gano'n parang pinadudugtong. May meaning sa kanilang Barabas, anak ng ama. So wag ka namang, kahit na nagmumura ka, wag mong gamitin to, anak ka naman ng ama mo. Wag. Or sabi niya, anak ng ama. Amang Diyos, si Jesus yon. So dalawang pipiliin nila, si Jesus o si Barabas. Hanggang ngayon, dumadaan tayo sa ganong pagsubok araw-araw. Pipiliin mo ba yung tama o mali? Pipiliin mo pa si Jesus o ang demonyo? Ba't ka nagsinungaling? Pag nagsinungaling ka, pinili mo ang demonyo. Ito lang yan Susubukan tayo ng Diyos everyday. Bakit tayo sinusubukan? Again, para makita nga natin ang sa puso natin. Ano bang klaseng tao ako? Ano bang laman ng puso ko? At dito, binigyan sila ng test. At sinong pipiliin na anak ng demonyo, anak ng Diyos? Sabi 19, sabay-sabay niyo basahin. Si Barabas ay nabilang dahil sa pag-imagsik na pinangunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Kriminal, masamang tao, inusgahan na si Jesus, siya'y pinaparatangan pa lang. Di ba? Anong ginawa ng mga tao? Sabi niya, palayain ang may kasalanan, si Barabas, at patayin ang inosente, si Jesus. Nakita mo yung kabulagan? Na kapag wala ka, Panginoong Yesus, pag wala kang banal na espiritu, meron kang tenga, hindi ka nakakarinig. Ganunin mo ang kamay mo, tingnan mo, nandiyan pa yung tenga mo. Mamaya, wala. O tingnan mo yung mata mo. O tingnan mo, nakapikit yung mata mo. Paano ka makakita? Nakapikit ka, di ba? Ito yung sinasabi niya na patay ng inosente at yun dahil sa kasamaan, ito yung pinili nila. At kuminsan ito rin yung pinipili natin. Tama? Alam ng Diyos yun, kaya ang kinakailangan lang, sabi ng Diyos, kapakumbabaan, Panginoon, tulungan mo po ako. Kasi kung hindi ko po kaya, parati yung mali po ang pipiliin ko. 21, basahin natin. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Hindi lang gustong patayin si Jesus, pahirapan ng todo. Bakit kailangan pahirapan ng todo? Bakit hindi na lang, para mabilis, walang baril ata? Ewan ko may baril na nun. O bakit kailangan pahirapan ng todo? Hindi. Bakit kailangan siyang pahirapan? Kaya kailangan niyang bayaran ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Gaano karami yon? Bilyong-bilyong tao. Ikaw alam mo ba ang kasalanan mo kung ilan? Ako, hindi ko alam, pero ang alam ko, sobrang dami. 68 years old na ako. So kahit na magkasala ako ng 3 beses lang sa isang araw, mahigit ang 1,000 yon sa isang taon. So ibig sabihin, meron akong, akala mo kung 3 beses lang ako magkasala para napakabuting tao ko, tama? Hindi lalampas ng 3 beses, hindi ako mag-iisip ng masama, hindi ako magsasalita ng masama, hindi ako gagawa ng masama, para napakabuting tao ko, di ba? Pero sa isang taon, meron akong 1,000 kasalanan. So kahapon, akala mo mabuting tao ako, pero meron pala akong 68,000 na kasalanan. Paano ko babayaran yung kahit mamiso lang? Sabi, wala ako, hindi ko mabayaran yun, di ba? So ito yung gusto makita ni Jesus. Panginoon, hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko, tulungan mo po ako. Ito yung kailangan na makita ni Jesus sa atin at kailangan siya pahirapan para mabayaran. 22, sabay-sabay natin basahin. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Kaya't ipahahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain. Akala ko ba wala siyang kasalanan? Bakit kailangan pang hagupitin? Kasi nga, sa kultura nila, para ipakita sa plaza yon, lahat ng tao nakita doon,
para hindi siya gagayahin ng mga tao. Na kahit wala siyang kasalanan, ipapakita nilang na ganon. At sa paghahupit nila, sabi nga, majority namamatay kasi nga yung magdudugo, hindi naaabot si Jesus dapat sa cross. And then 23, ngunit lalo nilang pinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa cross. Hindi nila alam yung plano ng Diyos, remember? Ito talaga yung plano ng Diyos. Kailangan ipako si Jesus para bayaran niya lahat ng kasalanan natin. Remember dun sa last words ni Jesus, pagmahal na araw, ano yung pinaka-last word doon? Sabi niya, tetelestai. Ano ibig sabihin tetelestai? Bayad na. Tapos na. And then, nalagutan na siya ng hininga. Kailangan mangyari yon para mabayaran niyo yung kasalanan ng sanlibutan kasama yung mga kasalanan natin doon. And then, takot siya kay Caesar, pero gusto niyang ingatan si Jesus. Si Caesar dito, pinakapuno nila, and then nandito si Pilato, gusto niyang tulungan si Jesus, pero takot din siya kay Caesar. Remember yung kwento ni Sir DJ nung last time, na nung si Pilato, nakadevelop siya ng magandang city, and then inandong niya kay Tiberius, and then si Tiberius, siyempre, magkaroon sila ng close relationship. Parang yung ginagawa natin sa mga kalye natin, pinapalitan yung mga pangalan in honor of, parang yung Cuneta Astrodome natin, di ba, kay Mayor Cuneta yan, parang ganon. So ito yung ginamit ng Diyos na si Pilato ang nagpagod, ay inandong niya kay Tiberius, siya naghari doon. Pero later on sa kwento, nakita natin yung kwento, di ba? Nung sinabi ni Pilato, ilagay niyo yung mga diyan, mga sanggalang o mga bandila litrato ni Caesar, di ba? So ayon ng mga Hudyo. So gustong pagbigyan ni Pilato yung mga Hudyo, tinanggal niya. Pero pinalagay pa niya uli, di ba? Nung pinalagay niya, anong ginawa ni Herodes? Nagsumbong siya kay Tiberius. And then sabi ni Tiberius, tanggalin mo yan. Napahiya na naman si Pilato. At dito nagsisimula, gusto niya magkaroon ng good relationship sa mga Hudyo, pero nagsisimula na niyang magalit sa mga Hudyo. Nagkakaroon na siyang galit sa mga Hudyo. Kaya sabi niya, nanaig ang kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang hinihingi. Na-imagine mo yung nasa gitna ka, yung tinatawag natin, yung negative na balingbing. Di ba may prutas na balingbing? Bakit tinatawag na balingbing ang tao? Yung balingbing siguro, yung prutas, marami siyang ganun, di ba? So, marami siyang side siguro, ewan ko. Pero pag iniwa mo, hindi bang ganda niya para siyang star? But anyway, si Pilato hindi siya balingbing, pero nandito siya sa gitna. Nandito si Caesar, nandito si Pilato, nandito yung mga Hudyo. So, gusto niyang i-please si Caesar, gusto niya magkaroon ng kasunduan with the Jews, with the mga Hudyo, di ba? So nakita niyo nasa gitna siya. Kung pagbibigyan niya ito, lagot siya rito. Pag ito naman sinunod niya, very stricto, lagot naman siya sa mga ito. Kahit yung mga 70 judges lang, batuhin ka lang, mamamatay ka talaga sa dami ng mga yon. So ito, para makatakas na lang, pinagbigyan sa gusto nila. And then naghugas kamay siya sa ibang, wala sa Luke, nasa kabilang Matthew, Mark, makita mo, di ba kumuha siya ng planggana? Sige, sabi niya, naghugas siya ng kamay. Sa harap ng maraming tao, wala akong pananagutan sa dugo ng taong yan, di ba? Naglinis kamay siya, kumbaga. Anong sagot ng mga tao sa kanya? 25 ang tao hinihingi nila na nabilanggo dahil sa pagimagsik at pagpatay ay pinalaya niya at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang magustuhan. Kinasuklaman na ni Pilato ang mga Hudyo. Kasi sobra na yung nasa gitna siya, naiipit siya kay Caesar at sa mga Hudyo. Pero ang banal at magandang layunin pa rin ng Diyos ang mangyayari. Kasi kailangan mangyari to, sovereign to. Kaya gusto mong patayin si Jesus ng Monday, hindi po pwede. Gusto nilang patayin si Jesus ng Tuesday, hindi po pwede. Ang layunin ng Diyos, mamatay si Jesus ng Friday, doon sa oras na naghahandog sila ng kambing ng tupa. Kasi siya yung ihahandog na kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya mangyayari pa rin yung layunin ng Diyos. And then makita mo, si Judas, si Anas, Caiaphas, ang Sanhedrin, Pilato, si Herod.
Lahat ito, pag tinanong mo, ligtas ba sila? Hindi. Kasi lahat ito naging hipokrito. Lahat ng ito lumabang kay Jesus. Mas gusto nilang gawing Diyos nila si Caesar. Makita mo itong mga Hudyo na to, mga Hudyo na ayaw nila ng idolatry ni kay Caesar. Pero sa ibang account, makikita mo, sabi ni Pilato, anong gusto niyo gawin ko sa Diyos niyo, sa hari niyo? Wala kaming ibang hari. Ang hari namin si Caesar. Nakita mo yung sila mismo, kamukha sila ng puso nila mga hipokrito, mga sinungaling, mga hindi mo pa pagkakatiwalaan. At dito lahat yan. Isama mo dyan. Pero ang konsuelo na lang ni Pilato, sinabi kay Pilato ni Jesus, hindi higit ang kasalanan mo sa kasalanan ni Judas. Bakit tinawag na the greatest sinner si Judas? Bakit siya yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa? 3 years niyang naririnig ang salita, pagtuturo ni Jesus. 3 years niyang nakikita yung mga miracle. 3 years nakikita, pinapagaling yung mga may sakit, yung mga bulag nakakita. Pero hindi pa rin siya naniwala. Kahit dito parehas. Kung 3 taong ka narito, hindi ka pa rin naniniwala kay Jesus, nakikita ng Diyos ang puso mo kahit ngayon. At kapag hindi mo binago yan, matutulad ka sa kanila. Hindi ka pwedeng pumunta ng langit. Hindi ka pwedeng pagharian ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sabi ni Jesus, simple lang ako yung daan. Ako yung katotohanan. Same paniwalaan, hindi ko sino-sino pinapaniwalaan. At ako ang buhay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isinilang tayo dahil may kasalanan tayo. Buhay ang katawan natin, pero ang espiritu natin patay. Kaya yung bata, kapag namatay ang bata, bakit siya pupunta ng langit? Special grace lang. Hindi niya alam yung tama at mali Pero siya kasi patay yung espiritu niya. Kung hindi sa grace ng God, hindi makakapunta ng langit yun kasi hindi pa niya pwedeng pumili Hindi pa niya naintindihan. Ang bata usually 13 years old, doon niya maintindihan. At pag 13 years old ka na, hindi ka na pwedeng sagutin ng nanay mo sa Diyos. Kaya ang magulang, tuturuan mo yung bata. Sabi niya, while they were young, turuan mo sila sa Panginoon at paglaki nila, hindi nila makakalimutan yan. Papaluin mo sila habang maliit sila pagdidisiplina. Pag lumaki yan, hindi mo na pwedeng paluin. Pag pinalo mo, nang gagawin yan? Lalaban na sa iyo yan. Kaya sabi ng Diyos, habang bata yan, turuan mo yan at paglaki niyan, hindi makakalimutan yan. Yung tinuro mo sa kanya. Kaya lang, sino na mamalo rito? Tama yon, sinusunod nyo yun. Kaya lang, ito, pakinggan nyo yung mga namamalo. Di ba masarap mamalo pag galit ka Kasi galit ka nga Gusto mo ilabas yung galit mo. Pero ang role, pag galit ka, huwag kang magpapalo. Kasi, di ba nadudurog na yung pinampapalo mo kung saan-saan na tumatama yan? Ang pagpalo sa puwit. Alam mo bakit sa puwit? Kahit napaluin mo malakas yan, hindi yan hindi yan magkukulay ubi. Hindi yan, ibig sabihin, hindi siya magpapantal. Padadapain mo talaga at papaluin mo. At tatanungin mo sa anak mo, binigyan mo ng warning, di ba? Warning number 1, pag ginawa mo ito, papaluin kita Pangalawa, another warning. Pangatlo, di ba dito, last na yan last na to. Huli na lang to last na to. Next time, papaluin talaga kita. Pagdating ng pangatlo, papaluin mo siya, di ba? May kasunduan kayo. Pero nung magkasunduan ka, tanungin mo yung bata, ilang palong gusto mo? Ano sasabihin niya? Siyempre isa. Di ba? So ikaw naman, dahil isa lang yon, medyo lakasan mo. Pero, dahil hindi ka nagalit, masakit, di ba? Mahal mo yung pinapalo mo Di ba? Nung pinalo mo siya, tumalikod ka, bakit? Umiyak ka dahil mahal mo siya. Pero pag galit kang namalo, iba yon. So, turo ng Diyos, paluin mo siya para hindi siya umabot sa kaya. Abang bata sila. Kasi pagdating mo ng 13 years old, you will be responsible with God. Hindi ka na pwedeng pagtanggol ng pastor mo, kaya tinuturuan kayo habang bata. Pagleka nyo, mananagot na kayo sa Panginoon. And then, tayo, pag tinignan tayo ng Diyos kaya ngayon, guilty kaya tayo? Kung meron ka ng Jesus sa puso mo, naniwala ka sa Kanya,
na binayaran niya ang lahat ng kasalanan mo sa cross, not guilty ka na. Tama? Kasi binayaran na ni Jesus yung kasalanan mo. Pero pag hindi ka pa anak ng Diyos, hindi ka pa kaibigan ng Diyos, hindi ka pa takapagmana ng langit, hindi ka pa pamilya ni Kristo, guilty ka pa rin. Pero huwag ka mag-alala. Kahit ngayon pwede kang bumalik sa Diyos. Ang gusto lang niya, pagsisihan mo, talikuran mo yung kasalanan at mag-ayos ka. O, gising mo na. Importante ito, gising mo na. Gising mo yung katabi nyo. Ito po yung purpose na simbahan. Sayang lang, lahat ng effort ginagawa. Tapos, pagharap mo sa Diyos, guilty ka pa rin. Paulit-ulit, tinuturo. Sabi niya, pagsisihan mo, kasalanan mo, talikuran mo yan. Magkakasala pa rin tayo. Kaya pa nagkasala ka, balik ka sa Kanya. Umingi ka ng tawad. Pagsisihan mo yun at huwag mo nang ulitin. Verse 19, kaya nga sabi niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Kasi hindi lang, makinig kayo, hindi lang yung pupunta ka ng impyerno. Dito pa lang sa lupa, magiging buhay mo. Buhay impyerno. Tama? Hindi mo nakita, naranasan nyo yun eh. Nung wala ka pa kay Kristo, trabaho ka ng trabaho. Kinabukasan, balik ka na naman. Kasi sinabi ng Diyos eh, kapag wala ka sa Panginoon, yung kinita mong pinaghirapan mo para mong nilagay sa sirang wallet o sirang bulsa, paglagay mo, wala na. Naranasan nyo yun? Pero subukan mo. Subukan mong isama ang Panginoon. Pagdating na sweldo mo, may natira ka pa. At kung marunong ka, iniipon mo ito, pagdating ng araw, mayaman ka. Tama? Ito yun eh. Pero kung di ka nagta-tithes din, wala din. Ano yung tithes? Pag binigyan ka ng Diyos, sino yung perfect attendance sa inyo? Ngayon. O pag hindi kayo nagtaas ng kamay, pabubura ko yung pangalan nyo doon, ha? Kasi pera ng Diyos yung pinagkatiwala sa akin eh. O katulad nun, pagdating ng linggo, nakalimutan mo na, nakatanggap ka ng ganong pera sa Diyos, hindi mo lang binalik. Magkano yung dapat yung i-tithes doon? Oo. Imagine yung binigyan ka ng Diyos ng 400, ang inihiling niya pabalik sa'yo, 40 lang. Natira sa'yo, magkano? Oo. Di ka ba nahiya sa Diyos? Ang laki ng sa'yo, ang liit ng sa Kanya. At hindi natin pinapadala sa langit yun. Yun yung kinakain natin, pinababayad natin ng kuryente. O, diba? Pero pagkatapos kung yung darating na pastor na papalit sa akin ng Diyos, siyempre matanda na ako, 68 na ako kahapon, paswelduhin nyo ha. Ako okay lang, wala akong sweldo, wala akong sarili ko lang. Pero yung ipapalit ng Diyos sa inyo, tandaan nyo, yung magiging pastor nyo, tao din yon. Tama? Kumakain din yon. May pangangailangan din yon. Ako okay lang po. By 28 years, missionary pastor ako, living by faith. Hindi talaga ako sinuswelduhan. Kung minsan merong allowance, pero pag pinalitan ako ng Diyos, sa oras na papalitan ako, alagaan nyo yung pastor nyo po. Ha? Katulad ng October, alam mo dati merong Pastor's Sunday. Nakakalimutan ng church. Ginawa nilang Pastor's Month. October. Hindi naman ka umaasa kami. Pero ang sarap sana, isa man lang may nakaalala, Happy Pastor's Day po, Pastor. Buong buwan yun, di ba? Hindi ko sinasabi para sumbatan ko kayo. Sinasabi ko sa inyo, yung ipapalit na pastor sa akin ng Diyos, alagaan naman po ninyo. Ha? Kumakain po, hindi po robot. At saka rin yun, napapagod din yun, tulungan nyo sa mga trabaho niya. So sabi niya, ito yung susi ng lesson na gusto ni God. Maligtas ang bawat isa sa atin. At pagharap natin sa Diyos, sana, sabi ni God, not guilty. Sabi ni God, welcome to heaven. Ito sana, hindi yung pagharap mo sa Kanya, guilty ka. Ano sabi ni Jesus, alis ka nga sa harap ko. Hindi kita kilala, kahit nung nagsisimba ka sa ECF. Hindi kita kilala. Kasi kahit nung nagsisimba ka sa ECF, hindi mo naman ako tinuturing na Diyos mo eh. Alam ng Diyos yon.
And we can mock God. Hindi natin siya pwedeng lokohin. Alam niya, perfect God siya, wala tayong may tatago sa Kanya. At yun nga, ngayong umaga po, salamat sa salita ng Diyos. Gigisingin kayo, panakatulog kayo. Do not feel guilty. Kasi ganun po talaga. Kasi bakit kayo nakakatulog? Nakakapagod talaga sa labas, di ba? And dito tahimik, tapos naka-aircon, di ba? Napahinga ka, so nare-relax ka, antukin ka talaga, di ba? Tapos, tinawin katabi mo. Pag meron kang, wala kang nakita dyan, nandyan si Taning, pinapaypayan ka. Sleep, my darling baby, sabi niya. Mamaya, tulog ka na nga. Diba? Tulog ka na nga. So, ipaglaban mo, God, tulungan mo po ako. Gusto ko pong makatanggap sa iyo. Gusto ko pong makatanggap sa iyo. Tayo po'y tumayo para sa panalangin. Ama, salamat po. Muli ay pinaramdam mo po yung katunayan, katotohanan na ikaw po ay buhay. Nakikita mo po lahat. At kami po, nakikita namin yung tunay na pagmamahal mo po sa amin ng walang kondisyon. Marami po to, pero alam po namin na guilty rin po kami na inahayaan po namin na agawin ito yung joy stealer na tinatawag. Ang demonyo po ito. Pero kaya po, nandito po kami para humingi ng habag sa iyo. Kaya idikit mo nga po yung salita mo sa puso po namin para ito po hindi maagaw ng devil. Bagkus sa Diyos, magamit po namin bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin. Patuloy ka pong maparangalan, lalo na po sa pag-observe po namin ng communion. At ganun din, patuloy mo po kaming turuan na mag-tithes and offering po. Hindi mo po, wala ka pong kailangan sa amin. Pero ang challenge mo po sa amin, ito po yung susi. Kasi sabi mo, susubukan mo po kami. At pag napasa po kami sa subok, yung bibigyan mo po kami ng 100% at sinubukan mo kami na ibalik yung 10%. Ang pangako mo, i-bless mo po kami, siksik, liglig, umaapaw, wala pong mapaglagyan. Maghari ka po as we observe communion, banal na hapunan ang tawag po. May makita ka pong kasalanan sa puso po namin, tulungan mo po kami na ihingi po namin ng tawad dito, pagsisihan, talikuran, at patuloy po kaming tumawag po sa iyo. Inaantay mo lang po kami na lumapit po sa iyo. Samahan mo po kami, ikaw po yung may taas po namin. Pindalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. So, sinong pwedeng mag-communion? Yung naniniwala na binayaran ni Jesus ang kanyang kasalanan. And then, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo na siyang tumanggap ng kaparusahan, yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo na naghuhugas ng kasalanan. At ang sabi niya, parating nating gawin ito bilang pag-alala kung paano niya binayaran ang ating mga kasalanan. So habang inaantay nyo, you take time na yumuko, tapos humingi ng tawad sa kasalanan at pasalamatan ng Diyos. Wala mo nang magipag-usap, banal na hapunan ang tinatawag. Wala mo nang magkukwentuhan po. You take time na humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawang kasalanan. Tapos magpasalamat sa Kanya na binayaran niya ang ating mga kasalanan na dapat tayong parusahan.
Wala muna mag-usap ha. Banal na, kita niyo yan, Holy Communion, holy, banal. So wala munang magkwentuhan, mamaya na, kwentuhan. Awak-awak lang, hindi kukunin yan ha. After ng communion, lahat ng bata nandito ha, para masanay sila. Ano? Tinapay. Pag hindi kayo nabigyan, pwede punta sang kamay para lalapit yung usher. Butas to. So lahat po meron na. So pwede niyo pakitaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako. Ang katawan mo po, siya po yung pinarusahan sa halip na po ako. Salamat po sa pagbabayad mo sa lahat ng kaparusahan na mga kasalanan ko. Salamat po sa pagmamahal mo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede pong pakitaas yung cup. Panginoong Yesus, nang dahil sa dugo mo, nahugasan po ang mga kasalanan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo sa akin na habang inaantay ko po ang pagbabalik mo, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen.
Pakisara na yung aircon sa cry room, lahat ng bata dito. Makinig muna bago tayo mag-offering. Paki-assist po yung mga bata. Pag maingay, hindi ako magsasalita. Kaya kayo tinuturuang mag-tithes para sa inyo yon. Walang kailangan sa atin ng Diyos. Tayo may kailangan. Sabi ng Diyos, susubukan ko kayo kapag natutunan nyo mag-tithes, yung 10% ngayon, sabi niya, pagpapalain kayo na siksik, liglig, umaapaw, wala mapaglagyan. Totoo po yun. Alam ko may nakaranas na sa inyo na hindi kayang ilagay sa wallet yung pera kasi sobra. Yun po yung sinasabi niya. And then, meron siyang warning. Kapag hindi mo sinunod yun, pinagnanakawan mo ang Diyos. So, hindi ko po sinasabi ito para magkaroon ng perang simbahan. Simbahan ng Diyos to, ang Diyos ang nagbibigay. Ang responsibility ko lang, yung perang binibigay niya, magamit ng tama. Ngayon po, ibibigay yung birthday na November, sino? O ibibigay yung perfect attendance na bata. Perfect attendance. O, yung perfect attendance na adult. Pag hindi mo tinitingnan ko kayo, pag hindi mo tinaas, burado pangalan doon. O ngayon, baba na kamay. Tumalinaw tayo Ako po yung mananagot sa Diyos. Yung binibigay sa inyo, alam nyo, hindi sapat yung offering natin. May ginagamit ng Diyos ng iba-ibang pamamaraan. Pero ako po yung pinagkatiwalaan niya, ito lang, pakinggan nyo, ito lang, maiksi lang. Hindi siya pwedeng gawing pantaya sa loto, anumang sugal, anumang bisyo, hindi sa kahalayan, pambayad ng hotel, o hindi mo bibigay kahit ano yan. Maliwanag tayo doon? Maliwanag tayo doon. Marami sa inyo, hindi nagsasaing, di ba? Anong gagawin mo sa perang yon? Pagkain daw, tapos pa-Jollibee ka. Kung hindi ka makasain Jollibee. So tipirin mo yon. Ang pagtitipid, paminsan-minsan okay lang, hindi yung binigyan ka ng simbahan ng ganong halaga, tapos isang kain lang, ubos pa. Tapos wala ka malang take out, di ba? So ang gusto ng Diyos ito po, remember yung sinabi natin, matutuloy kami maglilista, pero next month wala pong promise. Maring zero. Perfect attendance ka, depende, I think, trial o test ng Diyos sa atin ton. Kapag nakita niya na ginagamit yon sa hindi magandang pamamaraan, bakit niya patuloy na ibibigay? Tama? Anong klaseng Diyos siya? So kapag patuloy tayo maging tapat, wala pong angganan ang biyaya ng Diyos mula sa langit. So malinaw po yon.
So gamitin nyo sa tama at pasalamatan ng Diyos. Tapos, next week, may listahan ako, di ba? Lalapitan kita. Nagbigay ka ba ng 40? Ha? Wala sama na loob, ha? Kapag hindi ka nagbigay, pwede next week. Pero 45 na yon. Hindi, joke lang po yon. So, ang punto ko lang doon, hindi tayo malulugi sa Diyos. Pero kapag patuloy mong kinakalaban ng Diyos, hindi ka po mananalo. Tama? Hindi ka mananalo sa Diyos. So bakit hindi ka nalang magpasakop sa Kanya? Panginoon, kahit mahirap po, susundin ko po. Kaya salamat Panginoon na sana mangyari kagustuhan niya. Ako gusto ko po yon. Pero magsisiro na yung naipon po namin sa Gomez. Kaya sinasabi ko na sa inyo, pero madali pong punuan ng Panginoon yon. Pero kapag patuloy tayong hindi sumunod, kaya tulungan yung bawat isa, magkakapatid tayo. Sabi nga sa isang kaing na kamatis, pag merong bulok yan, magdadamay yan, at buo po yun, buong simbahan, madadamay po tayo. So tulungan, walang hindi nagkakasala sa atin, pero iba yung patuloy sa kasalanan, iba? Nagkasala ka din, baguhin mo yon, ayusin mo yon. So tayo po'y, yon, mag-offering. Sabi niya sa Proverbs. Ito pa naman to. Proverbs 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya ay yuring handugan nyo ng offering. And then sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin na hindi nga matutuyuan. Amen. Our God.
How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Pwede upo muna. Welcome natin yung... Wala na si Sir Leo? Sunday? Okay. Kasi meron siyang announcement. Yung kanina, yung pulis, si Sir Leo, kapag hindi kayo nag-behave, buhuliin kayo. Joke lang yun, joke. Pwede pong upo, tapos welcome natin yung first timer natin. Meron tayo pong 6. Ay, 5 na lang. Wala na si Sir Leo. Babalik daw siya next Sunday. Si Carlo Clemente. Pakitayo po para ma... Emily Penson. Emily Penson, welcome po. Tayo muna po kayo, tapos kakantahan namin kayo si Andre Ugara. Asan po siya? Si Andre. Ito si Andre, yung kambal. Si Andre at saka si Andrew. Sila po yung kambal. Tapos si Maria Socorro. Maria Socorro po. Maria Socorro. Asan po yung Maria Socorro? Siya po. Tayo po, kakantahan po namin kayo. Huwag kayo maiya. Para ma-welcome po namin. Yung malapit sa kanila, kamayan nyo naman sila. Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, we always think the love what God would have us be. A family always there to be strong and to be loved. Welcome po. Sana next Sunday, balik po kayo. Sabay-sabay tayo pong mag-worship. At ano susunod? Tayo po tayong lahat para sa benediction. Pag-i-assist po yung mga bata, mananalangin. Kayo. Iwalay kayo. Yan, dito ka. Pag nananalangin, mga bata, ganon kamay. Kahit matatanda, pwedeng ganon. Pwede kayong talagang makita ng Diyos. Kamay. RJ, kamay ganito. Panginoon, salamat po. Biyaya mo lang po na kami ay buhay. At biyaya mo nga po kami ligtas. Biyaya mo po kami, hindi kami namamatay ng gutom. Nawa, O Diyos, maalala po namin parati na kailangan ka po namin. Kaya pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ibinibigay ko sa lahat ng tao nandito, pati na po yung sa kasabay po namin sa live streaming o sa YouTube man, saan pa, O Diyos, lahat. Pati na po hindi nakapunta ngayon, lahat po kami, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Follow Jesus. Take up your cross every day.
kayo umalis, kain muna. Tapos yung first timer po, may mga first time visitors po tayo. Kasama niyong kakain doon yung nag-invite sa inyo para meron kayong fellowship. Doon sa mga, ibigay niyo muna yung table niyo doon sa mga para sa visitors. Tapos sama niyo po yung nag-invite doon. Bago tayo kumain, bago kayo umalis, kakain muna. Bago tayo kumain, picture taking muna. Doon po ang camera. Yung maliit sa harap.